Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Christian Ted Rosas, 21 taong gulang, nakatira sa Dasmariñas City, Cavite. Nag-aaral ako sa National College of Science and Technology. Ang kinuha kong kurso ay Bachelor of Science in Hospitality Management. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mabuti at hindi mabuting dulot ng gadgets sa sangkatauhan. Sa makabagong panahon, hindi may kakaila ang malaking bahagi ng gadgets sa ating araw-araw na pamumuhay. Mula sa komunikasyon, edukasyon, hanggang sa libangan. Ang mga kagamitang ito ay naging bahagi na ng ating pagkatao. Ngunit habang may mabuting dulot ito, kaakibat din nito ang ilang di ka nais-nais na epekto. Isa sa mga mabuting dulot ng gadgets ay ang mas pinabibilis na komunikasyon. Sa isang pindot lamang, maaari na tayong makipag-usap sa ating mga mahal sa buhay, saan mang panig ng mundo. Napapadali rin ang pag-aaral at trabaho sa pamamagitan ng mga educational apps, video conferencing, at online resources. Dagdag pa rito, nagsisilbing libangan din ang gadgets sa oras ng pahinga, nagbibigay ng panandaliang aliw sa gitna ng abalang buhay. Sa kabila nito, may mga di mabuting epekto rin ang labis na paggamit ng gadgets. Unti-unting nagkakaroon ng lamat ang personal na ugnayan sa pamilya at kaibigan dahil mas binibigyang pansin ang paggamit ng cellphone o tablet kaysa makipag-usap ng harapan. Lumalaganap din ang mga issue sa kalusugan gaya ng panlalabo ng mata, pananakit ng likod, at kakulangan sa tulog. Bukod dito, may panganib din sa privacy at seguridad dahil sa mga posibleng cybercrimes gaya ng identity theft at online scams. Narito ang mabuti at di mabuting dulot ng gadgets sa sangkatauhan. Una, madaling komunikasyon. Napapadali ang pakikipag-ugnayan sa pamilya, kaibigan, at iba pang tao saan mang panig ng mundo. Pangalawa, access sa impormasyon. Sa tulong ng gadgets at internet, mas mabilis makakakuha ng impormasyon para sa edukasyon at kaalaman. Pangatlo, aliw at libangan. Nagbibigay ng entertainment tulad ng panonood, paglalaro, at paikinig ng musika. Pang-apat, pampadali ng gawain. Maraming apps ang nakakatulong sa trabaho, pag-aaral, at pang-araw-araw na buhay. At ang panghuli, online learning at work. Nagagamit sa online classes at remote work, lalo na noong pandemya. Narito naman ang di mabuting dulot ng gadgets. Na unang-una, pagkakabawas sa oras ng pisikal na aktibidad. Dahil sa sobrang paggamit, bumababa ang interes ng iba sa ehersisyo at outdoor activities. Pangalawa, pagkakaroon ng health issues tulad ng pananakit ng mata, ulo, likod at iba pa dulot ng labis na paggamit. Pangatlo, pagkakahiwalay ng ugnayan sa pamilya. Minsan, mas nauuna pa ang gadgets kaysa sa personal na pakikipag-usap sa mga mahal sa buhay. Pang-apat, pagkalulong sa teknolohiya. Maaaring umantong sa addiction lalo na sa social media at online games. Ang huli, panganib sa privacy at seguridad. May mga kaso ng identity theft, cyberbullying at online scams. Sa huli, ang paggamit ng gadgets ay isang malaking biyaya kung ito ay gagamitin ng tama at may limitasyon. Tayo mismo ang may kontrol sa teknolohiya. Hindi ito dapat ang kumokontrol sa atin. Sa balansing paggamit, mas higit nating mapapakinabangan ang mga biyayang dala ng makabagong teknolohiya.